Ito yung reminder din 'no, pagdating sa kaperahan mga ka-pixie, kasi yung iba sa inyo, naaabuso 'no, you're being abused dahil sa pagiging compassionate niyo mga ka-pixie. Puwedeng naaabuso kayo sa trabaho guys, yung iba na parang nagiging biktima kayo sa abuse sa trabaho na parang ikaw na lang palagi, gumagawa ng trabaho ng ibang mga kasamahan mo sa trabaho, hindi ka makahindi, ikaw na lang palagi yung nag-o-OT, ikaw na lang yung palaging gumagawa or sumasalo ng ganito, ganyan, ganyan. So, kung okey lang naman sa iyo yung ganyan, eh, di walang problema, but hello guys, hello Pisces, welcome back to Pinay Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is Money Money Come to Me. Ito yung ating money reading guys para ngayong, June para sa Pisces, Sun, Moon, Rising Sign, and Venus. Unahin natin 'tong deck na 'to guys, ito yung ating money manifesting technique para sa inyo mga ka-pixie. Write down a list of all your career objectives, ranging from the modest to the magnificent. Don't limit yourself or worry about how to achieve them. Simply do your best each day, keeping your thoughts focused on your goals. So, pag sinabing writing down, ito yung pagsusulat, guys, no? Scripting, journaling, isulat nyo yung mga goals nyo. Scripting is a very, very powerful tool, guys, especially kung bago pa lang kayo sa manifestation or even if matagal na kayo nagma-manifest pero mahilig kayo mag-scripting, guys, super, super effective. Very much recommended ko yan, guys, no? Kasi ginagawa ko din yan before, and sometimes ginagawa ko pa rin ngayon kapag meron ako mga bagong bagay na gustong i-manifest. But sa pagsusulat ng manifestation guys, ito focus natin is yung career objectives 'no, pero kahit ano, puwede niyong isulat, kahit anong gusto niyong i-manifest. Mas maganda kung meron kayong dedicated notebooks. Dun sa mga nag-a-avail ng course ko guys 'no, isa yung scripting or journaling sa tinuturo ko, and kailangan may dedicated notebook talaga. So, isulat nyo dun kung ano yung mga gusto nyo na ma-achieve in terms of career. So, kunwari sa career guys, gusto kong matanggap sa ina-applyan ko, gusto kong magkaroon ng salary increase, ma-regular sa trabaho, ma-promote sa trabaho, maging manager, maging supervisor. Kung gusto ko or kung ikaw naman ay negosyante, gusto kong maabot yung quota ko, kung meron kang quota, 'di ba? Or yung mga sales ganyan, pumaldo sa mga negosyo, sumakses, mag-expand yung business, whatever guys. Kahit ano na gusto niyong isulat when it comes to career, or hindi lang sa career guys, yung sinample ko is career lang dahil yun yung sample dito. Pero kahit anong gusto niyo, mga ka-pixie. And 'wag niyong ilimit yung sarili niyo guys 'no, 'wag niyong kumbaga, 'wag niyong, um, ilimit. 'Wag niyong bigyan ng limitasyon yung sarili niyo, kahit anong gusto niyong isulat puwede mga ka-pixie 'no. And hindi mo trabaho na alamin or, tanungin kung kailan or paano siya dadating sa inyo mga ka-pixie. Ang trabaho mo is i-declare yung sarili mo and ilagay mo yung state mo or yung state ng sarili mo as if na-receive mo na yung, goal mo or objective mo mga ka-pixie. And everyday gawin niyo 'yan, habang inaantay niyo siyang mag-materialize sa inyong physical reality para naka-focus yung thoughts niyo, mga ka-pixie. Kasi minsan may mga times na naninega tayo. So, kapag naninega tayo guys, script lang ng script, affirm lang ng affirm. Hindi kasi maiwasan guys na dahil tayo ay tao, yung brain natin wired yan na mag-react, negatively, mga ka-pixie, okey? Pero, kapagka sa mga times na naninega kayo, mag-affirm lang kayo, mag-script lang kayo guys 'no, para hindi kayo masyadong, manega guys, okey? So, ako guys, dahil mahilig ako mag-manifest or, um, sanay na ganyan, parang bahagi na yan ng buhay ko. Ang dami ko ng na-achieve guys 'no, when it comes to scripting mga ka-pixie. And hindi lang sa scripting, affirming, visualizing, lahat na yata ng technique guys 'no. Dahil yan din yung tinuturo ko dito sa ating channel mga ka-pixie. So yeah, comment down below 'no if nagawa niyo na yan and kung may mga success stories na kayo mga ka-pixie.
So, ito yung deck na gagamitin natin. Hanapin natin yung energy ng Pisces at saka yung energy ng money. Habang sinashuffle ko to guys, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo sa lapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course guys, meron tayong paano mag-manifest ng abundance video course, paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship, paano pabalikin si ex or vice breakup. Sa mga interesado guys, mag-send lang kayo ng email sa pinoypixie@gmail.com. And sa mga naghahanap ng pampaswerte guys, no, meron tayong money shaker jar. Ito yun guys, no, super liit na bote pero super effective na pampaswerte mga kapixie. So ito yung WhatsApp number ko, chat nyo lang ako dyan guys. So, Pisces, kayo ay represent ng Queen of Cups. Ito yung ating money energy, mga kapiksi. So, latag muna natin, guys. This is both positive and negative. So, ito guys, yung iba sa inyo, unahin natin yung negative. Yung iba sa inyo, guys, medyo nai-stuck kayo sa buhay. Yung iba may mga problema, literal, no? And yung iba nai-stuck sa problema, ibig sabihin, hindi pa nagkakaroon ng solusyon. Pero, nakikita natin dito yung pagiging masikap nyo, mga kapiksi, no? So, sooner or later, yung reason guys kung bakit na-stuck kayo dito is dahil sa pagiging nega nyo at saka pagiging overthinker, mga kapiksi. So, ibig sabihin, paulit-ulit yung iniisip yung mga problema. Nabubuhay din ito sa takot, guys, no? If you have fears and if you have doubt, lalo nyong pinapalakas yung energy ng problema. The more na nagre-react kayo sa mga problema, the more na natatakot kayo sa impact ng problema, the more na iniisip nyo siya, the more na nai-stuck kayo. And yung iba ganun yung nangyayari kasi nag-i-spiral kayo. Hindi naman natin to maalis guys kasi natural sa atin yung tao tayo, no? Natural na matakot tayo pag may problema, mag-worry tayo. Pero wag nyo nang masyadong palalain kasi the more na pinalala nyo, the more na lalala talaga yung mga problema guys. Okay? So, imbis na mag-worry tayo lalo kapag may problema, talk to yourself. Sabihin nyo lang, this too shall pass. Lilipas din ito. Dadating din sa akin yung mga solusyon. No? Para talagang yung mga opportunities for solution, dumating talaga siya. No? So, yun yung nakikita natin sa inyo, guys. Kaya, kung bakit nai-stuck yung iba sa problema. And, eto guys, nakikita natin na pagiging masipag nyo, no, regardless kahit na may mga problema kayo. So, bibigyan kayo ng chance ni universe. This is a wake-up call. Etong mensahe sa inyo ngayon, mga kapiksi na naririnig nyo sa akin. This is a wake-up call, guys, no? Ibig sabihin, pakinggan nyo ito kasi ito yung dapat nyong gawin. You have to wake up. You have to gising-gising, mga kapiksi. Ibig sabihin, paglabanan nyo itong pagiging nega nyo guys kasi bibigyan kayo ng chance ni universe na sumakses na malampasan itong mga problema na to. Pero again, sabi ko nga sa inyo, paglabanan nyo yung pagiging nega guys and mag-focus kayo sa mga solusyon. And kapag nag-focus kayo sa mga solusyon, dadating yan guys, no? Kasi bibigyan kayo ng chance ni universe para successfully malampasan nyo itong mga problema na to and eventually guys, magkaroon din kayo ng progreso sa buhay. So, alisin yung mga takot, yan yung sinasabi sa inyo sa reading na to guys, alisin yung mga takot, alisin yung pagiging overthinker guys para magkaroon ng progress, ng success sa buhay nyo mga kapiksi, okay? Yung iba sa inyo guys, kung wala naman kayong mga problema, kapiksi, wala naman akong problema, hindi sa akin nagre-resonate yan. Very good para sa'yo kasi bibigyan ka ng chance ni universe para mas lalo ka pang mag-progress sa buhay mo, okay? Mas magiging mabilis guys yung pag-asenso nyo, pag-unlad, at saka mas magiging matibay ka, no? Parang ganun, mas lalo kang magiging matibay, mas lalo kang magiging agresibo nga yung nararamdaman natin dito. Pag sinabing agresibo, yung parang palaban, subok, no? Talagang sumusubok kayo ng mga bagong opportunities para ma-enhance or para mag-level up ang inyong pamumuhay, mga kapiksi, okay?
So, go, go, go nyo lang yan, guys. Tuloy-tuloy nyo lang para talagang tuloy-tuloy din yung pag-success nyo sa buhay, mga kapigsi. So, what else? Tingnan pa natin, guys. Ito, yeah. So, ito, guys. Ito yung reminder din, no? Pagdating sa kaperahan, mga kapigsi. Kasi yung iba sa inyo, naaabuso, no? You're being abused dahil sa pagiging compassionate nyo, mga kapigsi. Pwedeng naaabuso kayo sa trabaho, guys. Yung iba na parang nagiging biktima kayo sa abuse sa trabaho, na parang ikaw na lang palagi gumagawa ng trabaho ng ibang mga kasamahan mo sa trabaho, hindi ka makahindi, ikaw na lang palagi yung nag-OT, ikaw na lang yung palaging gumagawa or sumasalo ng ganito, ganyan, ganyan. So, kung okay lang naman sa iyong ganyan, edi walang problema. But, nakikita kasi natin dito na ang dami mo ng burdens, no? Ang dami mo ng pasan, and nakakaano to, nakaka-apekto sa iyong mental health, kapigsi, no? So, pwede mo naman sabihin ng tama or pwede kang tumanggi kung hindi naman siya kasama sa job description mo, kapigsi, okay? Pwede mo sabihin na, pasensya na, marami pa akong ginagawa, hindi ko kaya, mga ganito, ganito, ganyan, no? Kasi, hindi pwedeng sila yung sumusweldo, tapos ikaw yung gumagawa ng trabaho, di ba? Hindi pwedeng ganon. Sa Senado nga, meron 6 months hindi pumapasok, pero sumusweldo, di ba? So, napaka-unfair. Napaka-unfair, di ba? Pero, I mean, wag niyong tanggapin, no? You deserve what you tolerate. So, wag niyong i-tolerate yung mga ganon. Ipaglaban niyo kung ano yung karapatan niyo. Kasi yung iba sa inyo ganon. Nalulunod kayo, guys, no? Yung iba nalulunod dahil pinagsasamantalahan ng mga ka-workplace nila. So, if ever man lang naka-resonate kayo dyan, guys, you have to talk to them and sabihin nyo na hindi yon para sa inyo, mga kapigsi. Okay? Alright. So, ito guys, itong mga success na to, itong mga progress sa buhay, yan, i-main-main nyo yan sa comment section kasi yan yung nakita natin na positive energy sa reading nyo, Pisces. Sa mga reading guys, palagi tayo nagbabasa ng negative and positive, pero palagi natin hina-highlight yung positive, mga kapigsi. So, ito naman yung ating additional message guys, spiritual message, no? Para sa inyo, ayan na guys, kakasabi lang natin, di ba? Don't allow anyone to abuse your power or take it away from you. Kakasabi ko lang guys, di ba? Saktong-sakto talaga yung reading nyo kasi yung iba, inaabuso ng mga katrabaho nila. So, wag ganon guys, wag kayong papayag, no? You will be treated how you allow others to treat you. Diba? Kakasabi ko lang kanina. You deserve what you tolerate. Kung ano yung tinotolerate nyo na treatment nila sa inyo, ganon talaga nila kayo tatratuhin. So, bigyan nyo sila ng boundaries, mga kapigsi, no? Show them that you value yourself far too much to settle for anything less than you deserve. So, wag nyong hayaan, guys, na abusuhin kayo. Yan yung mensahe sa inyo. Saktong-sakto, guys, no? Kasi yun talaga yung naramdaman natin na energy dito sa mga reading. So, wag nyong hayaan na abusuhin kayo, Pisces. Kailangan mag-set kayo ng boundaries, guys. Okay? Alright, so comment down below, Pisces, if feeling nyo naka-resonate kayo dyan. Yung mga magaganda, i-mind nyo sa comment section. For more tarot readings, ito yung playlist nyo guys. Ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Panoorin itong video natin guys about money shaker jars. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you next time. I love you all. Have a nice day. Bye-bye.